Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So medyo matagal po tayong hindi nakapag-analyze and gusto kong bumalik sa pag-aaral ng mga chess games and mag-analyze po tayo ulit. Samahan niyo po ako dito, tingnan natin itong napili kong game for today. Ito po yung laban ni Super Grandmaster Wei Yi. Yan ay currently top 10 player in the world versus Grandmaster Bator Sambuev. So ito po ay isang throwback sa 2017 World Cup. So ito, very interesting game. Hopefully, parehas tayong merong matutunan. So ito po nag-start with Knight F3. Ayan. So, ready opening. D5, C4, E6, and then pagka D4, C6, G3 na transpose sa Catalan opening. So, actually, ito po yung isa sa mga openings na inaaral ko ngayon. Hopefully, magamit natin in the future tournaments. Ayan. So, dito ang ginawa ni Grandmaster Sambuev. Medyo greedy, no? Kumain D takes C4. Kinapture kagad yung pawn sa C4. So, nag-bishop G2. Makikita natin, tuloy lang po ang development ni Wei Yi. And B5, talagang binuo ng Black Grandmaster yung queen side niya, pawn majority. So, ayaw niyang ipabawi yung pawn. Kaso ang drawback po niyan, unang-una, nawalan ka ng central pawn. Pangalawa, hindi ka nag-develop ng mga pyesa. At saka, ano po yan, bad news po yan. Pagka kalaban mo ay mga attacking chess players, kagaya ni Wei, mga atakador, bobombahin ka niyan. Ayan. So, ngayon, Knight E5, attack po yung C6 pawn, Bishop B7, castling, and A6. Ayan, so protektado na yung queen side. Kaso ang drawback, wala kang development and yung king mo nasa center. So knight c3, bishop b4, and ngayon po pagka a4, knight e7. So ito, very interesting idea ang binitawan ni Wei with knight e4. Ayan, so kinontrol niya yung mga dark squares. So, by the way pala guys, pasensya na po dun sa boses natin ngayon. Kasi actually galing po ako sa sakit, no? So, kaka-recover pa lang. Ayan. So, itong knight e4, very interesting. Kasi, kung titignan po natin, pwedeng bawiin yung pawn, no? Pwedeng capturein yan, tapos babaksak yung bishop kasi nakapin dun sa malakas na white bishop natin, no? So, pero titingnan natin ano po mangyayari pag binawi yung pawn. So, pag kinapture mo yan, actually, meron ng tatlong games pala dyan. Kakapture nito, a takes b5, rook a8, capture, and then pagka nag-knight b5, pwedeng capture back. Ayan. So, pagka capture back, makukuha mo yung bishop pair, kaso meron pong malakas na move na f6, papaatrasin yung knight. And once umatras yung knight, may knight b c6. So matratrap itong bishop, hindi na po makakauwi dun sa lungga niya, no? And mababawi yung bishop pair, tapos dito medyo slight advantage yung black kasi meron siyang queen side pawn majority. So parang pass pawn po yan mamaya-maya. And may mga weakness sa king side yung white. Ayan. Kaya dito, ibalik po natin. Ang ginawa is knight e4. Ayan. So, knight e4, controlling the dark squares. Nag-knight d7. And ito po ay isang big blunder. So, kung gusto nyo pong hanapin yung tinira ni Wei Yi, pwede nyo po i-pause yung video, no? Kasi maganda yung parang pag-take advantage ng white dito. So, isip po kayo ng mga moves. Um, I-pause nyo po muna yung video.
So ayan, ang move po para ma-take advantage itong blunder na ito, no? Sa unang tingin, yung mga pasugod kasing idea, pwedeng knight f7, may mga ganyang idea, no? Pag kumain, knight g5. Pag umatras, ito babaksak. Maraming mga juicy rin ang mga sacrifice dyan. Pwedeng kainin ng knight. Very weak yung king. Maraming po nakapalit. Pero hindi po yan. Simple lang ang tira, which is bishop d2. So mapapansin natin ito po, um, parang nakulong yung bishop kasi yan po ang kailangan dyan para kontrolado yung d6 square. Ayan, kasi naharangan nung knight sa d7. So for example, pag kumain dito, kakapture lang po yung bishop and ang next move is knight d6, mafo-fork po lahat ng mga pyesa. Kaya nangyari, bishop takes dito, persado. So ngayon, merong knight d6 check. And then pa king f8, knight e takes f7, fork ang queen and rook. So ang galing, kitang-kita kagad ni Wei. Move number 10 pa lang, na blunder na kagad yung kalaban and na-take advantage kagad ni Wei, isang super grandmaster. So pa queen c7, queen takes d2, knight c8, and then dito parang umaasa pa yung black, no, na capturein ito. Sana capturein yan. Para pagka-capture ko dito ng knight, baka ito pwede kong makulong. Pero syempre, um, kitang-kita po yan ni Wei. So halimbawa, pagka nakulong yung knight na yan, 2 pieces for a rook ang kakalabasan. Pero hindi po yan mangyayari pag ang kalaban mo super GM. Tira dyan is queen f4. Ayan. Kahit capturein yan, papakita ko ang mangyari pag kinapture. Queen takes d6 check, capture, knight takes d6, under attack yung bishop, and mahirap po depensahan. So halimbawa, depensa ng rook, pwede pong kainin ng yung pawn. And makikita natin, magko-collapse yung queen side pawn majority ng black. Pag kumapture ng a-pawn, merong rook a7, baksak ang bishop, nakulong actually. So, either yung bishop or yung knight ang babaksak. Ayan. So, ang ginawa dito is knight f6. And pagka knight f6, knight takes c8 capture. Napaka tricky nung knight, no? Pagkakain dito, kain, and hindi po pwedeng capture ito kasi merong fork, babaksak yung yung bishop. Kaya ang ginawa, nag-rook takes c8, knight takes h8. Dito ang ending ng combination, one rook down, buong buo yung black. Ayan. So dito nag knight d5 pa, medyo tricky pa, pero ito po parang technical win na lang. Ayan, so conversion ng endgame. Kasi one rook down buo, pero meron siyang parang pawn majority and pwedeng kulungin yung knight dito sa h8. Kaso very precise yung pag-convert ni Wei. So kinain dito. Of course, 8, pagka nag-a takes, papasok yung rook. So c takes. And then ang good move na f5, collapse kagad ang posisyon. Kasi pag kumapture, meron pong bishop takes d5. And then rook a6. Pagka nakapasok na yung mga rook, game over na po yung posisyon. So dito nag-rook e8 pa muna and rook fc1. So tinutukan lang muna yung pawn sa c4. Ngayon na persa ng kumain, kain, and then rook a6. Ayan na yung mga rook. So rook takes e2, rook d6, bishop f3, rook a1, and then pagka b4, pinupush yung pass pawn pero d5 lang. Cover yung bishop, so hindi na po kontrolado yung a8 square, papasok na yung isang rook. So nag c3, kumapture, b3, rook d7, and then pagka rook e8,
Grabe, makikita nyo yung pag-convert ng isang Super GM. Very precise. Rook F7 check. Pag King G8, Rook E7. And ito po, bawal capturein kasi merong checkmate sa back rank. Ayan. So, nag-Rook D8, C4, Bishop E4, and then pag Rook B7, game over ang laro. Kasi pag kumain dyan, kakainin ito, quality down, tapos may dalawang pass pawn pa. Ayan. So, nag-Bishop C2, Knight F7, and dito parang tinutuloy na lang yung laro. Rook C8, Rook A7, F4, capture, and dito pagka Rook B7, resign ka agad ang black. So, medyo na quick game siya ni Wei doon. Small blunder, move number 10. So, ibabalik po natin. Grabe, no? Hindi halata yung blunder na ganito. Mas maganda kasi mag-castling na lang or F6. Pero pag 97, isang mistake, tagpas kagad sa Super GM. Actually, ito po si Wei, 3 times ko na rin siyang nakalaban, 3-0 na po score namin. Of course, 3 siya. Kasi isa talagang ano to eh, top level Super GM. Hindi pa ako nakaka-score. Hopefully, next game maka-score tayo pagka nakalaban ko ulit siya, no? Sa mga international tournaments. So yan po ang ating game for today. Hopefully, meron tayo natutunan. And kung meron po tayo natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye.